How to apply a tourniquet and save a life, Combat First Aid 101. Paano mag-apply ng tourniquet at magligtas ng buhay, labanan ng First Aid 101. Stop ang bleeding and protecting wounds. Paghinto ng pagdurugo at pagprotekta sa mga sugat. Ang aralin ngayon ay tungkol sa paghinto ng pagdurugo at pagprotekta sa mga sugat, isang kasanayang naging mahalaga sa mga larangan ng digmaan sa buong kasaysayan. Isipin ang mga medics na sumugod upang tulungan ang mga nahulog na kasama noong digmaang Korean, na naglalagay ng mga field dressing at tourniquet sa ilalim ng apoy. Ang kanilang mabilis na pagkilos ay nagligtas ng hindi mabilang na buhay. Ngayon, oras mo na para matutunan ang mga diskarteng ito na Nagel iligtas buhay. Expose the wound, your first step. Ilantad ang sugat, ang iyong unang hakbang. Upang epektibong gamutin ang isang sugat, kailangan mong makita ito ng malinaw. Maingat na gupitin o punitin ang damit sa paligid ng sugat. Ngunit tandaan, kung anumang damit ang damaykit sa sugat, iwanan ito doon. Hindi mo nais na magdulot ng karagdagang pinsala o kontaminasyon sa pamamagitan ng paghila nito. Gayon din, pigilan ang pagnanasang hawakan ang sugat, panatilihin itong malinis hanggat maaari. Entrance and exit wounds, don't miss a thing. Mga sugat sa pagpasok at paglabas, huwag palampasin ang isang bagay. Ang isang projectile, tulad ng isang bala, ay maaaring pumasok sa katawan sa isang punto at lumabas sa isa pa. Siguraduhing suriing mabuti ang biktima para sa maraming sugat. Ang sugat sa labasan ay kadalasang mas malaki kaysa sa sugat sa pasukan. The field dressing, your first line of defense. Ang field dressing, ang iyong unang linya ng depensa. Ang field dressing ay matalik na kaibigan ng sundalo pagdating sa pagdurugo. Ito ay isang sterile bandage na idinisenyo upang ihinto ang pagdurugo at protektahan ang sugat mula sa karagdagang kontaminasyon. Upang ilapat ito, alisin at buksan, kunin ang field dressing mula sa wrapper nito at hawakan ito sa mga buntot, puting bahagi pababa. Place over wound, ilagay ang dressing ng direkta sa ibabaw ng sugat, tiyaking sakop nito ang buong lugar. I-wrap at i-secure, i-wrap ang mga buntot ng dressing sa paligid ng nasugatan na paa, i-overlap ang mga ito upang lumikha ng secure na selyo. Atali ang mga buntot sa isang hindi madulas na buhol, siguraduhing hindi ito masyadong masikip upang maputol ang sirkulasyon. Manual pressure and elevation, a helping hand. Manual na presyon at pagtaas, isang kamay sa pagtulong. Kung magpapatuloy ang pagdurugo pagkatapos ilapat ang field dressing, huwag magpanik. Ilapat ang direktang manual pressure sa sugat. Isipin na ikaw ay isang sundalong Pilipino noong labanan sa Marawi, na nagpipigil sa pagdaloy ng dugo mula sa sugat ng isang kasama. Hawakan ang presyon sa loob ng 5 hanggang 10 minuto. Kung maaari, itaas ang nasugatan na paa upang makatulong na mapabagal ang pagdurugo. Pressure dressing, ang susunod na antas. Kung magpapatuloy ang pagdurugo, oras na para mag-upgrade sa pressure dressing. Isipin ito bilang pagdaragdag ng mga pampalakas sa larangan ng digmaan. Maglagay ng balumbo ng padding sa ibabaw ng field dressing at balutin ng mahigpit ang bendahe, at tali ito ng direkta sa sugat. Ang huling resort, ang tourniquet. Kung ang lahat ay nabigo, at ang pagdurugo ay malubha o ang paa ay naputol, isang tourniquet ang iyong huling paraan. Tandaan, ang tourniquet ay isang makapangyarihang kasangkapan, ngunit maaari rin itong magdulot ng pinsala kung ginamit ng hindi tama. Tatalakayin natin ang mga tourniquet ng mas detalyado sa ibang pagkakataon. Tandaan, ang paghinto ng pagdurugo ay isang karera laban sa oras. Ang iyong mabilis na pag-iisip at kaalaman sa mga diskarteng ito ay makakapagligtas ng mga buhay sa larangan ng digmaan. The tourniquet, isang life-saving band. Ngayon, tatalakayin namin ang isang huling resort na hakbang na Nagel iligtas buhay, ang tourniquet. Hindi ito ang iyong pang-araw-araw na bendahe. Ito ay isang tool ng huling paraan kapag ang lahat ng iba pang mga pagtatangka upang makontrol ang matinding pagdurugo ay nabigo. Isipin ito bilang emergency brake sa isang runaway na tren. Ito ay isang matinding hakbang, ngunit maaari itong magligtas ng isang buhay. Isipin ang isang sundalong Pilipino noong labanan sa Marawi, na dumaranas ng matinding pinsala sa paa na may hindi makontrol na pagdurugo. Ang isang tourniquet, isang masikip na banda na inilagay sa paligid ng paa, ay maaaring ang tanging bagay na Nagel iligtas sa kanilang buhay.
Gumagana ito sa pamamagitan ng ganap na pagputol ng daloy ng dugo sa napinsalang lugar, na nagbibigay ng oras sa katawan upang bumuo ng namuong dugo at itigil ang pagdurugo. When to use a tourniquet? Kailan gumamit ng tourniquet? Isipin ang tourniquet bilang nuclear option ng first aid. Dapat lamang itong gamitin kapag ang ibang mga pamamaraan, tulad ng direktang pressure at pressure dressing, ay hindi gumana, o kung ang isang paa ay ganap na naputol. Ang hindi wastong paggamit ng tourniquet ay maaaring makapinsala sa mga ugat at mga daluyan ng dugo, kaya mahalagang gamitin ito ng tama at kapag talagang kinakailangan. Improvising isang tourniquet. Sa isang kurot, maaari kang mag-improvise ng tourniquet gamit ang isang matibay, nababaluktot na material tulad ng isang bendahe, isang piraso ng damit, o kahit isang sinturon. Siguraduhin lamang na ito ay hindi bababa sa 2 pulgada ang lapad upang mabawasan ang pinsala sa balat. Kakailanganin mo rin ng isang matibay na bagay, tulad ng isang stick o isang panulat, upang i-twist at higpitan ang tourniquet. Applying the tourniquet. Paglalapat ng tourniquet. Paglalagay, ilagay ang tourniquet sa paligid ng paa, sa pagitan ng sugat at ng puso. Panatilihin itong 2 hanggang 4 na pulgada ang layo mula sa mismong sugat, at iwasang ilagay ito ng direkta sa mga kasukasuan o bali. Padding, kung maaari, maglagay ng padding sa ilalim ng tourniquet upang maprotektahan ang balat. Pagtali, atali ang isang kalahating buhol, pagkatapos ay ilagay ang iyong matibay na bagay sa itaas at atali ito ng buong buhol. Paghigpit, ay twist ang bagay hanggang sa tumigil ang pagdurugo. Maaari kang makakita ng maitim at umaagos na dugo sa una iyon ay dugo lamang na nakulong sa pagitan ng sugat at ng tourniquet. Pag-secure, kapag tumigil na ang pagdurugo, i-secure ang tourniquet sa pamamagitan ng pagloop sa mga dulo sa paligid ng stick at pagtali sa ilalim ng paa. Pagmamarka at paggamot, markahan ang noo ng biktima ng T, kung maaari, gamit ang kanilang dugo, upang ipahiwatig na ang isang tourniquet ay inilapat. Pagkatapos, suriin at gamutin ang pagkabigla. Ito ang mga mahalagang turo ni Colonel Cesar Almer Candelaria, Lead Combat Surgeon sa Zamboanga Siege 2013 at Marawi Siege 2017. We have covered yung tourniquet application using the combat application tourniquet and that triangular bandage. And you have also learned the importance of situational awareness. However, bear in mind na may pumuputok pa dyan. So, anong dapat natin gawin pagka meron pa dyan nasa kill zone yung ating tropa? Anong gagawin natin? Return fire. And then, if yung wounded ay conscious pa, anong gagawin niya? Cover. Cover siya. Yung ginagawa nyo na hanap ng cover and concealment. However, kung siya ay unconscious, anong gagawin? Okay, so may fire superiority kayo, correct? Pinutukan ng yung triangular bandage, make sure na ka-prepare siya sa inyong kit. Assuming this came from your kit with the windlass, high and tight, put the knot to your side, and then the knot sa middle. Okay, square knot, put the windlass, another square knot. Situational awareness. Masakit talaga siya. But then again, dapat mag-survive ka dahil blood loss. Check nga kung masikip. Hindi pa rin. Okay, so hopefully this will stop the bleeding. At dito sa gilid, this loop. What I mean is yung loop ilagay sa gilid. And then yung nut dito sa ibabaw. Kung nasa left, same thing. Takin. Ilagay yung loop sa gilid. And then yung square nut sa ibabaw. Okay.
secured. Fight, the important thing is meron ka pa rin situational awareness. So when you do this maneuver, silip-silip ka lang and then tingin ka sa paligid mo, aware ka sa paligid mo. Kasi ang kalaban mo talaga yung pumuputok eh. Yung casualty, secondary na lang talaga. That's the reality. So for this exercise, ang gagawin natin, bulag yung kanyang kabady. Pa-blindfold natin. Naka-prepare ba yung kan mo, tourniquet? Alam mo na kung saan ang position niya? Alam mo na rin kung paano deploy? Sige, on my command, move. Brown out. Brown generator. Sabi may bat ko. Buksan yung generator. And wounded siya, kanan na right leg. Pakpak. May pumuputok pa. Pakpak. Tingin sa harap. Nakakakita ka. Yung laser. Oh, sige. 10 seconds. 10. 9. High and tight. 8. 7. 6. 5. 4. 3. Wala. 2. 1. Okay, palakpakan natin. Lesson is, hindi ka nakapokus doon sa activity na medical. Ang lesson is situational awareness. Kasi ano important? Anong first and best medicine sa encounter? Return fire. 1/2, 1/4. Nasa 1/4 distance. Gawa ng loop. Apply natin yung triangular bandage. Gumawa ng square knot. Ang square knot is saan? Basta nasa gilid yung, kaya na magtansya, nasa gilid yung loop. Yan. Square knot, tapos yung loop. Kasi ganyan siya, oh. Lalak natin siya dito mamaya, di ba? Lock natin dito. Okay? After makakuha tayo ng square knot, ilagay dyan yung, yung windlass, another square knot. Ako, ang ginagawa ko, instead na square knot ko lang siya, gagawin ko siyang quick release. Meaning, lagyan ko siya ng isang loop, another loop. Para pag i-adjust ko to, madali na siyang hilahin. Ang important dito is, again, yung pag-tighten. Dahil nilagay mo siya sa 1/3 distance or sa 1/4 distance, madali siyang ikutin. Hindi mo kailangan ng dalawang kamay. Pag ganyan kasi mahirap yun. Dalawang kamay ka. At least ito, 1/3 distance. Mas matagal ng konti. On the average, 45 seconds. Okay pa rin, di ba? At least, di ka ma-blood loss. Pak. Question. Actually, natutunan ko lang to sa hindi ko to natutunan sa schooling eh. Ang nagturo nito, enlisted personnel din ng army. Marami ka matututunan sa lahat ng even pag nagtuturo ka. Yung sinasabi ni Tap, iba rin yung technique. Mahahalagang paalala, huwag takpan ang tourniquet, kailangan itong makita ng mga medikal na tauhan. Huwag kalagan o tanggalin ang isang tourniquet kapag ito ay nailapat, dahil maaari itong lumala ang pagdurugo at humantong sa pagkabigla. Dalhin ang nasawi sa isang medikal na pasilidad sa lalong madaling panahon. Tandaan, ang tourniquet ay isang makapangyarihang kasangkapan, ngunit dapat lamang itong gamitin bilang huling paraan. Ang pag-alam kung kailan at kung paano gamitin ito ay maaaring magligtas ng buhay sa larangan ng digmaan. Ngayon, na-explore namin ang mga kritikal na kasanayan sa paghinto ng pagdurugo at pagprotekta sa mga sugat. Mula sa paglalapat ng simpleng field dressing hanggang sa paggamit ng tourniquet sa sitwasyong buhay o kamatayan, ang mga diskarting ito ay mahalaga para sa sinumang sundalo sa larangan ng digmaan. Tandaan, mahalaga ang bawat segundo pagdating sa pagkontrol ng pagdurugo.
Magsanay ng mabuti, gawin ang mga kasanayang ito ng regular, at huwag mag-atubiling kumilos kapag ang buhay ng isang kasama ay nasa linya. May kapangyarihan kang maging pagkakaiba sa pagitan ng buhay at kamatayan.